Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Biyernes at pauwi na po tayo ng trabaho, no? Kapag galing na tayo ng trabaho, and thank God it's Friday, ano? Talaga namang bakasyon na naman, 2 araw, okay? Paboritong araw nating mga manggagawa, ng ating mga empleyado, ano? Anyway, so kahapon po ay napakasama ng panahon dito sa parte ng Northeast, ano, dito sa Amerika, kasi napakalakas po ng ulan. At marami pong binaha sa parte ng New York at New York City. Okay, so tayo ay usaping impeachment pa rin, ano? Impeachment pa rin. Kasi ito pong nagtataka lang po ako, ano? Nagtataka lang ako dahil itong ano ang pinakain ni BP Sara dito sa mga miyembro ng Senado at ng Korte Suprema. Okay? Alam nyo, ano, ako lang nakakapag-isip, ano, dahil ang Senado, despite the fact na merong utos ang ating konstitusyon na forthwith proceed with the trial, gayong na-submit na po sa kanila during February 5, ano? Na-submit sa kanila ang impeachment complaint, ay tinulugan ng Senado, ano? Tinulugan ng Senado. At talagang parang may hinihintay sila during that time, ano? Up to the extent na ito pong impeachment complaint ay ibinalik sa Kamara de Representante, ano? And then nitong malapit nang magbukas ang Senado, ano? Malapit nang magbukas ang Senado, ito naman ang Supreme Court. Ito naman ang Supreme Court ay ibinasura at dineclared unconstitutional ang complaint na yan for impeachment. Ano? At alam nyo ba ang gagawin ng Senado? Ang sabi ng Senado ay sundin ang Supreme Court. Dahil yan daw po ang kagalang-galang at kataas-taasang hukuman, ano, na dapat sundin. Pero di ba kayo nagtataka? Alin ba ang mas mataas? Constitution o ang hukuman? Di ba mas mataas ang Constitution? Tandaan po natin, ang hukuman ay binuulaan ng Constitution. Kung walang Constitution, wala ding hukuman. Ano? Andiyan po yung mga yan ang katotohanan yan. So, at saka ang Constitution is the supreme law of the land. Siya ang pinakang mataas na batas. Ano? So, magtataka kayo dito sa Senado. Hindi sinunod ang konstitusyon. Pero ang Supreme Court gustong sundin. Ano? Desisyon ng Supreme Court na hindi naaayon sa ating konstitusyon. Aba, ayun ang gustong sundin. Anong nangyari mga kababayan, ano? Ano naman talaga nangyayari sa ating bansa? Right? Ngayon siguro nung una ay umaasa sila talaga na, hintayin natin ang Supreme Court at lalabas na at siguradong ibabasura yan. Bakit? Hindi natin alam, ano? Pero ngayong lumabas ang desisyon ng Supreme Court na napag-alaman natin, at base sa mga nakakaalam talaga ng batas. At base na rin sa sa factual basis, ano? Factual basis na pangyayari sa House of Representatives, ano? Ay napapatunayan na nagkamali ng pag-a-assess ng facts ang Supreme Court. Kaya ganun na lang ang kanilang desisyon na sinasabing ang fourth impeachment complaint daw ay violation
ng ating konstitusyon. Which, kung pag-iisipan at titingnan at babasahin talaga ng mga miyembro ng Supreme Court, ang fourth impeachment complaint na naisampa sa Senado ay yun po ang valid impeachment complaint which bars the rest or the first three impeachment complaint. Kasi yung pong tatlong impeachment complaint ay hindi po na-initiate. Hindi na-initiate. Pero itong patatlo o pang-apat na impeachment complaint, ito po ang pinirmahan at ng more than 1/3 of the members of the House of Representatives. So, doon po nagkamali ang Supreme Court. At talagang makikita ninyo doon sa desisyon ng Supreme Court na para bang pilit ang kanilang pagtatanggol na ang pang-apat daw na impeachment complaint na na-file ay violation of the Constitution. Kasi ngayon parang lumalabas na pag i-final at hindi mo inaktuhan is deemed initiated. Yan po ay malaking pagkakasalungat sa naunang desisyon ng Supreme Court na sinunod ng House of Representatives. Dahil po doon sa mga naunang desisyon ng Supreme Court, pag sinabing initiate, ayun po ay na-file plus na-refer sa proper committee. Hindi po basta pag na-file ay initiated na, hindi po. Kailangan pong pag na-file ay ma-refer sa proper committee. Yan po ay sa kadahilanan ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo during that time. Ang dami pong gustong mag-file ng impeachment dyan kay Gloria Arroyo during that time. So ang ginagawa naman itong mga kapanalig ni Gloria Arroyo ay mag-file ka na lang ng bogus na impeachment complaint na alam nilang walang katotohanan. So ibig sabihin pag na-file na daw ay it bars the 1-year rule. So ang sabi ng Supreme Court, mali yan. Dapat pagkatapos ng ma-file ay kailangang busisiin at ma-refer sa proper committee. Yun ang dapat. Kumbaga, ang analogy nga dyan ng Supreme Court pag ang isang posporo, pag sinindihan mo, ay hindi pa talaga yan ang magpapatuloy ng pag-apoy. Kung hindi, kailangang ilapit mo yan sa isang kandila o sa isang lampara para magtuloy-tuloy. So, pag nagsindi ka ng apoy, ng posporo, yun yung equivalent of filing. Pag yung apoy na yun sa posporo at inilapit mo sa lampara o sa kandila at umapoy, yun po yung pag-refer sa proper committee. And it constitutes initiation. Alright? So dito po sa unang tatlo na i-final, hindi po na-submit sa proper committee. At talagang inupuan. At yan po ay base sa mga naunang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, ang sinasabi ng Supreme Court, iniba nila. At sinasabi, hindi. Dapat, pag sinindihan na yan o pag i-final yan at yung inupuan, at kahit yan na hindi ma-submit sa proper committee, it is deemed initiated. Pero hindi po nila naisip na yun palang base sa mga record ng ating House of Representatives, mas naunang na i-final at sinubmit sa Senado ang fourth impeachment complaint. At yun ang dapat na considered na nag-bar sa first three.
dahil yung first three ay hindi naaktuhan. Pero sinasabi ng Supreme Court, mali daw. Mali, sabi. Ito na ang bago. So ang sinasabi diyan ay, bakit ganyan ang desisyon ng Supreme Court, which is very unorthodox. Hindi mo po pwedeng sabihin o baguhin ang isang batas sa kalagitnaan ng implementasyon. Yan po yun. Okay, pero may napansin na ba kayo? Ang Senado, kahit inuutusan sila ng konstitusyon na magkaroon agad ng forthwith proceed ng trial, ay hindi nila sinunod. Tapos itong desisyon ng Supreme Court ay gusto agad nilang desisyonan kahit meron pang pagkakataon na magbago dahil magpapile pa ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Napansin niyo yun? Dahil wala o hindi sila interesado o that is against their interest, they wish to dismiss impeachment complaint right away. Ngayon atat silang mag-dismiss. Kasi may dahilan sila ngayon nakaangkla sa desisyon ng Supreme Court, which sa ngayon pa naman ay subject for motion for reconsideration. Ano ang meron? Ano ang nangyayari? Bakit sila atat na sundin ang Supreme Court gayong meron pang motion for reconsideration? Ano ang pinakain sa kanila ni Sara Duterte at ng mga Duterte? Your guess is as good as mine. Bahala na po kayong humusga. Okay? Magandang hapon po at magandang araw pong muli sa inyong lahat. Enjoy the weekend. Bye-bye.